Ito yung kwento. Pinaportray na yung tatay talagang naghihintay na bumalik yung kanyang anak. Nagsisi yung anak, na-realize yung kanyang pagkakamali at sa kanyang pagpapakumbaba. Sinabi niya na hindi siya karapat-dapat. So, ganun daw tayo. Sinong ama na umuwi yung anak, humingi ng tawad at nagpakumbaba? Hindi ang tawag nito, yung tatay na nakaportray doon, yung mapagpatawad na ama, hindi na siya nanumbat, wala siyang ginawa, nagsaya siya, natuwa, nagalak dahil ang kanyang anak na nawala ay bumalik, ang kanyang anak na namatay ay muling bumalik sa pagkabuhay, nabuhay na muli. So ganon, pag may repentance, may forgiveness, and then may reward pag nagpakumbaba ka at bumalik. The reward natin is being with our Father in heaven. So ganun din sa atin ng mga tao. Diyos nga nakakapagpatawad, ipinadala yung ating Panginoong Jesus para tayo ay tubusin. According dun sa second reading, yung pangalan nito, ang ating Panginoon ay naging kasalanan para tayo ay matubos. Tawag nito. Yun, he became sin according there for us to have a salvation. You know, sin is the transgression of the law and the reward of the sin is death. But our Lord Jesus died for us to redeem us from our sins, and then He conquered death. Ang ganda ng kwento na nasa TikTok, gusto kong i-share yun, hanapin ko yun, favorite ko. Because the most powerful is our Lord Jesus who conquered death. Kasi yung pinaka-powerful daw ay death, but Jesus conquered death. Yan. So our Lord Jesus is the most powerful. So of course, dami ko nang nasabi, Jesus is the way, the truth, and the life. Nobody comes to the Father except through Him. So, magpatawad, sundin ang kanyang mga bilin. Okay. And, yan. So, ayun lang po. Bahala na kayo magdagdag sa aking sinabi. And, yan, pinaka-hint natin for today is repentance, forgiveness, humility, forgiveness. And of course, the reward. The reward na. Yan pa. Maingay na, kaya tatapusin ko na to. I'll see you soon. God bless, mama.